ayon po kay Peter Marcial, before the U.S. Senate, ito po ay patungkol sa prayer for freedom. Ganito po ang pagkabanggit niya. Panginoong Jesus, ikaw nawa ang daan, ikaw na ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Dinggin mo kami habang nananalangin kami para sa katotohanan na magpapalaya sa lahat. Ituro sa amin na ang kalayaan ay hindi lamang mahalin, kundi isabuhay din. Ang kalayaan ay napakahalaga ng isang bagay para ilibing sa mga aklat. Masyadong malaki ang gastos sa pag-iimbak. Tulungan kaming makita na ang aming kalayaan ay hindi ang karapatang gawin ang gusto namin, kundi ang pagkakataon na mangyayaring gawin ang tama. Napakaganda po ng sinabi niya tungkol sa kalayaan. Alam natin mga kapatid, ang bawat tao ay nasa kalagayang makasalanan. Hindi po ito maitatanggi at hindi natin ito maitatatwa. Yan po ang status ng lahat ng tao. Makasalanan sa harapan ng Diyos at maliwanag po sa banal na kasulatan, alipin ng kasalanan. Under the power of sin, Roma chapter 3 verse 9. So, at matindi po sa Acts chapter 26 verse 18 ay bulag sa katotohanan, wala sa liwanag, nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman ni Satanas. Yun po ang kalagayan ng tao, mga kapatid. So, ngayon, sa ganitong kalagayan, nangangailangan ng kalayaan, pagpapalaya. Ang ganitong kalagayan ay binabanggit po natin na dapat magkaroon sila ng kalayaan. Tama ang prayer ni Peter Marcial. Ang katotohanan tungkol kay Kristo ang magpapalaya sa pagkaalipin. Siya ang daan at ang katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. So yun po yung kinote niya. At dito po sa ating teksto na binasa ng ating presider, nais kong basahin yung 2 talata lamang. Doon po tayo magtutuon yung verse 8 and 9. At mahagip po yung ibang talata. Ang sabi po dito, subalit noong una, nang hindi pa ninyo kilala ang Diyos, kayo'y naging mga alipin ng mga hindi likas na Diyos. 9. Subalit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, o sa halip ay kinikilala na kayo ng Diyos, bakit muli kayong magbabalik sa mahihina at hamak na mga panimulang aral na sa mga iyon ay nais ninyong muling maging mga alipin? Isama natin yung 10. Nangingilin kayo ng mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon. 11. Ako'y natatakot na nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Mga kapatid, nakaraan last 2 Sunday, kung di ako nagkakamali, ay tinalakay natin ang tungkol sa Kabanata 4, talatang 1 hanggang 7. Chapter 4, verse 1 to 7. Sa topic po natin o paksa natin, ang mga tagapagmana ng Diyos. Para ma-remind lang po tayo. At nagbigay po tayo ng mensahe. At ang mensahe natin, ang lahat ng mga mananampalataya ay mga anak ng Diyos bilang inampon sa pamamagitan ni Kristo. Kasamang tagapagmana ni Kristo. At nagbigay po tayo noon ng 2 pinunto natin. Una, ang kalagayan bago matanggap ang mana. Pinakita natin, tayo ay nasa kalagayan ng isang alipin. At ikalawa, binigyan natin ng puntos ang kondisyon pagkatapos na maging mga anak ng Diyos. Pinaunawa natin na tayo'y pinalaya na sa pagkaalipin at naging tagapagmana bilang mga anak ng Diyos. So yun po,
Binigyan natin ng pansin yon, at para sa buod po ng binasa ng ating MC mula verse 8 to 20, na ang mga Kristiyano po sa Galacia ay nagsimulang sumunod sa batas ni Moises sa pamamagitan po ng pag-obserba ng mga special na araw. Bakit nila ninanais na bumalik sa pagkaalipin sa pamamagitan ng pagsunod sa batas upang bigyang katuwiran ng Diyos? Yun po ang tanong ni Pablo. So mga kapatid, bakit sila umalis mula sa mga pagpapala at pagtitiwala kay Kristo hanggang sa pagtanggi sa katotohanan ng Ebanghelyo? Masakit po ito para kay Pablo. Alam natin, banggit sa ating binasa, na talagang para siyang isang naglilihing ina, nagpapagal, talagang nahirapan siya. Kasi ang gusto ni Pablo, sila ay mabuo kay Kristo bilang iglesia. Para kay Pablo, ginamit lamang sila ng mga huwad na guro. Ang huwad na guro dito ay yung mga Judaismo na mga leader upang magbigay kaluwalhatian sa kanilang sarili. So mga kapatid, si Paul po ay sa paghihirap para sa kanila. Babanggit ko nga, bilang isang ina sa panganganak, siya po ay nananabik, gaya na aking sinabi, na sila'y mabuo kay Kristo. Kaya nga, tingnan natin ngayon ang panganib na muling magpaalipin mula sa pagsunod sa batas na iniisip nila na matatanggap nilang muli yung katuwiran ng Diyos. Tayo po, mga mananampalataya, baka minsan sumasagi sa ating kaisipan, buti pa nung ako yung araw, nagagawa ko yung gusto ko eh. Yung desire ng puso ko, gusto kong magliwaliw, ganyan. Pero parang ngayon, so sana hindi naman po. Magandang tingnan natin ito, at tayo po ay subject na matempt doon. Bakit po? Hindi pa tayo perfect. Yung sin na nananatili sa atin bilang mga Kristiyano, mga kapatid, pwede tayong matukso o madaya ng kaaway, madaya ng mga bulaang guro. Ang dami ko na pong kakilala na ako'y nalulungkot na iba na ang daan nila ngayon. Dating kasakasama sa ministeryo pero napunta sa mga ibang daan. Hindi naman dating daan. Ibang daan na. At ang iba nga napunta sa dating daan. So mga kapatid, kaya pag-usapan natin ngayong umaga ang epekto sa hindi pagkakilala sa Diyos. Ano ba ang epekto sa hindi pagkakilala sa Diyos at ang epekto sa pagkakilala sa Diyos? Yun po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Ang aking pong mensahe, ang mga taong walang pagkakilala sa Diyos ay pamumuhay na isang alipin. Ngunit ang mga taong mayroong pagkakilala sa tunay na Diyos ay nasa kalayaan at pagbabago ng buhay. Napakaganda po. Yun po yung maging direksyon ng ating isipan. Kung hindi mo kilala ang Diyos, I'm sorry, gusto kong sabihin sa iyo, batay sa Biblia, alipin ka ng anumang umaalipin sa iyo. Alipin ka ng kasalanan. Gaya ng binanggit ko kanina, Romans 3:9, we are under the power of sin. Yun po ang maliwanag. Pero yung mga nakakilala sa Diyos, magkakaroon po ng pagbabago. Pagbabago, unang-una, aalisin ka sa galit ng Diyos. Lahat ng makasalanan, lahat ng tao ay nailagay na sa galit ng Diyos, sa puot ng Diyos. By status po yun. Hatol na yun ng Diyos. But ang good news, dumating si Christ. So mga kapatid, sa lumang tipan po, mababasa natin, alam natin, ang bayang Israel, minsan nagtangkang matapos silang palaya, ay nagreklamo, tama ba? Ay buti pa doon kumakain kami eh. So ang tao talaga mahina. Nailabas na sila sa Ehipto. So matapos makakuha ng kalayaan at bumalik sa pagkaaliping muli. Bakit gusto ng mga taga-Galacia? Ito na yung senaryo. Ang mga taga-Galacia,
Tinawag sila ng Diyos sa biyaya ni Kristo, pero ang sabi ni Pablo, bakit kay bilis niyong iwan ang ibanghelyo na ipinagpalit sa ibang ibanghelyo? So ngayon, habang tinatalakay natin ito, pag-isipan natin. Baka nag-iisip tayo, buti pa, bumalik na lang sa dati kasi malaya ako dun eh. Pwede akong mag-inom, pwede akong magbarkada na kahit kasi nung barkada ko, katulad ng buhay ko noon. So ganun po. So mga kapatid, alam natin, pwede po tayong madaya. Gaya na sinabi ko kanina, mayroon pong nagtitrigger sa atin. Kasi, na-deliver na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan, yung pagiging slave, dahil kay Kristo. Pero, hindi pa po, kumbaga, yung sabi pagmahal na araw, teka, makasamba muna, makapagbawas ng kasalanan. Sabi ko, hindi pa sinaid. Pero hindi pa po masasaid. Mayroon pang nananatiling kasalanan sa pagkatao natin, pero hindi na po tayo alipin. Pero yung kasalanan iyon, yung po ang po pwedeng mag-trigger sa atin na matempt tayo sa anumang bagay. Na magkasala tayo, o bumalik tayo sa dating buhay, o bumalik tayo sa dati nating paniniwala. May nangyari na po yun. Kasama sa church, pero bumalik sa dating paniniwala. Sumasamba na uli sa Diyos-Diyosan. Nakakalungkot po yun. So, mga kapatid, dalawang bagay ang gusto kong sabihin sa inyo. Ang walang pagkakilala sa Diyos ay nagbubunga ito ng pagkaalipin. Walang pagkakilala sa Diyos. Pangalawa, ang pagkakilala sa tunay na Diyos ay nagbubunga ito ng pagpapalaya. So mga kapatid, pansinin niyo yung verse 8. Una, walang pagkakilala sa Diyos ay nagbubunga ng pagkaalipin. Dito po, nire-recall ni Pablo sa kanila para maisip nila, ang sabi ng verse 8, pansinin niyo yung verse 8. Subalit nung una, take note ha, nung una, nang hindi ninyo kilala ang Diyos, kayo'y naging mga alipin ng mga hindi likas na Diyos. Dito po, pinapaalala ni Pablo sa kanila. Kumbaga, kapatid, ako, ikaw, tayong lahat, nakilala mo na ang tunay na Diyos. Pinapaalala ko sa iyo, dati tayo ay alipin ng mga maling paniniwala. Hindi na natin isa-isahin yan. Dito, sabi ni Pablo, malinaw, subalit nung una, nang hindi pa ninyo kilala ang Diyos, kayo'y naging mga alipin ng mga hindi likas na Diyos. Lagi ko pong sinasabi, bawat lugar, bawat probinsya, particular dito sa bansang Pilipinas, pare-parehas po ba ang paniniwala? Di po, di ba? Iba-iba. Dati, alipin. Ito yung nire-recall ni Paul sa kanila, nire-remind ni Paul. Dati kayo ganito. So mga kapatid, tingnan natin, unang makita natin, yung false belief, maling paniniwala. Ang mga mananampalatayang hintil na ito ay dating nasa pagkaalipin sa huwad na relihiyon at huwad na mga Diyos. Ang mga hintil nga, wala talagang Diyos eh. Ang Diyos nila ay mga Diyos-Diyosan, hindi tunay na Diyos. At ang totoo, ganun din tayo. Tanggapin man natin o hindi, ganun po tayo. Tayo ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi tunay na Diyos. Yun po ang totoo. Kaya sinasabi ni Pablo, para makita natin na ito ang naging problema nila, bakit kayo babalik? Ngunit dahil sa pagkadaya, pinag-isipan nila, ilagay ang kanilang sarili sa ilalim ng batas ni Moises. Bumabalik sila doon. Itong mga taga-Galasya, ito ay upang palitan ang kalayaan sa isang muling pagkaalipin sa dati nilang kalagayan. Parang ganito yan mga kapatid. Gustuhin mo bang bumalik doon sa dating paniniwala? Sana hindi po. Alam ba ninyo,
pwede nating maaaring, kumbaga, pwede naman po na maaring ang mga taong walang tunay na pagkakilala sa Panginoon, ganun talaga ang buhay. Tama po? Yung walang pagkakilala sa Diyos, ganun po talaga ang buhay. Alipin ng lahat ng umaalipin. Pero ang gusto kong sabihin sa ating kalagayan bilang mananampalataya, dahil hindi pa tayo ganap, may nananahang kasalanan na gaya ng binanggit ko kanina. Kasi si Pablo po ay nagbanggit kay Timoteo. Gusto kong i-quote po ito, mga kapatid. Ang mga walang tunay na pagkakilala sa Panginoon, mahuhulog sa panganib na maging taong may kaalaman. May nalalaman tungkol sa salita ng Diyos. Ngunit, hindi ang katotohanan nito. Bakit po? Doon po sa 2 Peter chapter 3 verse 7, na laging nag-aaral at kailanman ay hindi nakararating sa pagkakilala sa katotohanan. Yun po malaking pagkakaiba. Ang daming matatalino ngayon sa Biblia. Nakikipagdebate, alam nila. Pero yung katotohanan, hindi talaga nakarating sa kanila. Bakit? Kung nalaman nila sana ang katotohanan, hindi sana sila ganon. Hindi sila makikipag-away, hindi sila makikipagdebate. Kung alam nila ang katotohanan tungkol kay Kristo. Pero maraming tao ang nag-aaral dalubhasa sa Biblia, pero hindi nakarating sa katotohanan. Dahil kung nakarating sa katotohanan, mayroong pagbabago sa buhay. Dahil ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Ang Ebanghelyo ay may kapangyarihan. At binanggit din po ni Pablo sa verse 5, yung babala na ibinigay ni Apostol Pablo kay Timoteo, 2 Peter chapter 3, verse 5, anong sabi? Na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Yun po ang binabanggit ni Pablo kay Timoteo. Pwedeng mangyari. Pwedeng may anyo ng kabanalan eh. Laging laman ng simbahan, tama? Ang lalaki ng dalang Biblia. O pwedeng mangyari din sa atin. Wag naman sana. Nagdadala tayo ng Biblia. Yun po ay anyo na may kabanalan. Nananalangin tayo. Nagpipray tayo. But the problem is, yung kapangyarihan nito, nasa atin ba? Kasi kapag nasumpungan ang katotohanan tungkol kay Kristo, patuloy at patuloy tayong babaguhin. So mga kapatid, sa kaso naman ng mga taga-Galacia, namanghanga po si Pablo. Isipin ninyo, tinawag sila ng Diyos sa biyaya ni Kristo, pero bumaling sila. Nadala sila ng mga bulaang guro, iniwan nila yung biyaya ni Kristo na tumawag sa kanila, ipinagpalit sa ibang ebanghelyo. Ano ang argumento ni Pablo? Kung mayroong mangaral, kahit kami, o kahit angel, o sino mang mangangaral na iba sa aming ipinapangaral, ay pakasumpain siya. Ganon kalalim, ganon pinagtatanggol ni Pablo ang ebanghelyo. Ito po yung problema ng taga-Galacia. Sila ay nadaya ng mga bulaang guro na pinipilit silang bumalik sa aral ng mga Judaismo. Yung circumcision. Pagsunod sa batas ni Moises. Ang punto natin, ang pagbalik muli sa maling paniniwala, pagbalik muli sa pagkaalipin. Ito yung dinidiin ni Pablo sa 80. Dati kayo ganito, pero nakilala na ninyo ang Diyos. Bakit kayo babalik pa doon? Sabi sa verse 11, si Pablo ay natatakot na ang kanyang pagpapagal ay mawala ng kabuluhan. Alam nyo, sa mga nagtuturo po ng salita ng Diyos, kapag nakita yung isang kapatid na mahabang panahon mo nakasama tapos bumalik sa mundo, may kalungkutan. Pwedeng sila inadaya. Pero habang buhay, hindi pa naman tapos ang Diyos. Pwede natin silang ipanalangin na magbalik loob sa Diyos. Mga kapatid, ang pagbalik po sa dating paniniwala,
o pagbabalik sa mahina at panimulang aral. Ang sabi po ng verse 9b, sa verse 9, subalit ngayon, nakilala na ninyo ang Diyos o sa halip ay kilala na kayo ng Diyos, bakit muli kayong magbabalik sa mahina at hamak na panimulang aral na sa mga yon ay nais ninyong muling maging mga alipin? Dineclare ni Paul, mahihina, hamak. Para sa akin, hindi lang hamak o mahinang aral kung pagbabasehan natin yung dati nating paniniwala. Hindi naman natin kinukundina, pero yung totoo kasi walang matibay na batayan yung dati nating paniniwala. Iba-iba yung ating paglapit sa Diyos. Ang sabi nga ng kapatid ko, kunsihal lang ngayon, sabi niya, Manong, ganito naman yan kumbaga, iba-iba lang ang paraan, pero isa lang naman ang Diyos sa lalapitan. Pero ang sabi ko, ang Diyos ay nagturo na isa lamang daan. Si Christ po. Maliwanag po yan. So, si Pablo po, tinatawagan ni Pablo ang mga taga-Galacia na magbalik sa ebanghelyo ng biyaya upang makalakad sila sa kalayaan kasama ng Espiritu. So gusto ni Pablo na sa kanila at sa atin, tayo ay mag-ingat na hindi tayo mahulog sa parehong bitag ng maling ebanghelyo. Ang dami ngayong ebanghelyong pangangaral. Mas ginugusto ng tao makinig do sa pag ginawa mo bagay nito, yayaman ka. Pag ibinigay mo ganitong halaga, mas malaki ay babalik. Ang ebanghelyo po ay tumutukoy sa pagliligtas ng Diyos sa kaluluwa. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang iglesia po ay hindi pagpapayaman. Sino bang mga apostol ay yumaman? Sige po, ituro nyo po sa akin. Sasama po ako sa kanya. Wala, naghirap sila Pero ang Diyos, hindi matatawaran, ang Diyos po ay nagpapala. Yun naman po ang sa isang banda. Kasi common grace yan pinagkakalob sa lahat ng tao Pero wag nating isagi sa isip na kaya ka sasama sa isang relihiyon ay para ikaw pagpalain sa material, medyo nagkakamali ka. Sumama ka sa isang nagtuturo ng ebanghelyo para maligtas ang iyong kaluluwa. Dahil yun po ang pinakamahalaga sa buhay ng tao. Kaligtasan ng kaluluwa. Lagi kong sinasabi, kahit sa sumandig, kung wala tayong kaluluwa, uwi na tayo. Bakit? Ang sarap matulog sa bahay, tama? Ang sarap mamasyal sa mall, lalo pag may pera ka. Hindi, may kaluluwa po tayo. Gaya na sinabi natin, makasalanan tayo. Sa kasalanan yun, marumi ang ating kaluluwa. So ito yung kinalulungkot ni Pablo, bakit nila iniwan yung ebanghelyo? Pinagpalit sa ibang ebanghelyo. Ano yung ibang ebanghelyo? Gusto ng mga Judaismo, bumalik sila sa pagtutuli. Sa kautusan ni Moises. Hindi, napalaya na sila So mga kapatid, nalinlang po sila ng mga bulaang guro. Binanggit po dito sa verse 10, ang mga araw na yon at iba pa ay mga larawan lamang. Kumbaga, yung mahihina at kahabag-habag na mga prinsipyo na binanggit sa verse 9, ulitin natin verse 9. Subalit ngayon, nakilala na ninyo ang Diyos, o sa halip ay kilala na kayo ng Diyos, bakit muli kayong nagbabalik sa mahihina at hamak na mga panimulang aral ng mga yon na nais ninyong muling maging mga alipin? 10. Nangingilin kayo ng mga araw, ng mga buwan, mga panahon at mga taon. So mga kapatid, ang mga araw na yon at iba pa ay mga larawan lamang, mga uri o mga anino ng pagtutuos o pag-usisa sa katotohanan, at ang mga mananampalataya po kay Kristo ay walang kinakailangang obligasyon
o sundin o obserbahan ang mga bagay na ito, alinman dito na binabanggit ni Pablo. Yung mga sinasabi ng tao na tuntunin ng tao, hindi tayo mauobliga doon dapat. Bakit po? Sinabi po ng Hebrew chapter 8 verse 5 and Hebrew chapter 10 verse 1, ito ay mga anino lamang ng mga bagay na darating. Old Testament, ginagawa nila yon. Pero napalaya na po sila, hindi na kailangan gawin dahil na kay Kristo. Ito po ay isang anino lamang ng mga bagay na darating. At ito po'y mahina at kahabag-habag lamang. Mga kapatid, kung ang aral na ito na dapat sundin ng mga mananampalataya, alam nyo, maghahatid po ito muli sa pagkaalipin. Nakakapinsala sa kanilang tamang direksyon sa buhay pananampalataya. So mga kapatid, ang mga taga-Galasa ay nagsisi ng kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan at reliyon, nakabatay sa gawa, at tumanggap ng kaloob na kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. Pero ang problema, bumalik uli. Kasi merong mandaraya. So yun po mga kapatid, pakiingatan natin ang ating sarili. Pwede rin po tayong matukso. Yung nga binabanggit, ngayon sila ay tinutukso upang makamit muli ang pabor ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa. Ano yung mga gawa? Circumcision, pag-obserba ng mga araw, mga nagpapahiwatig ng mga kamatayan. Ibig sabihin, pinapahiwatig po nito. Kapag inobserbahan mo ito, pinapakita po dito na hindi sapat yung ginawa ni Kristo. Hindi sapat si Kristo, yung kamatayan ni Kristo. Ay maliwanag po sa sinabi ng Biblia, kahit si Christ ang nagsabi nung siya'y malagutan ng hininga. Ano, bago nalagutan ng hininga, ano po ang sinabi niya? Kung naalala nyo, it is finished. Naganap na. Kumpleto po, sapat po yun. So mga kapatid, ang verse 8 to 20, gumamit si Pablo ng tatlong paraan upang hikayatin po ang kanyang mga tagapakinig na kumapit kay Kristo lamang. Kasi po siya yung susi. Ano pong binanggit niya? Kino-question ni Pablo ang kanilang walang katotohanan ng mga pagtatangka na bumalik sa pagkaalipin sa pamamagitan ng paghahambing ng kanilang dating estado bilang mga pagano sa kanilang kasalukuyang kalagayan bilang mga Kristiyano. Yun po mga kapatid. So, bilang mga pagano nang hindi nila kilala ang Diyos, ay sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Sa huli po mga kapatid, isang pagsisikap na sundin ang batas upang iligtas ang kanilang sarili. Ngunit ito po ay walang epekto. Alam naman natin na ang pagsunod sa batas ng Diyos, walang epekto ito para tanggapin natin ang pabor ng Diyos. Kay Kristo lamang mga kapatid. Nang makilala nila ang Diyos, napalaya sila mula sa walang kabuluhang pagsisikap na yon, kaya't ang pagbabalik at pagsunod sa batas na kanilang katuwiran ay nangangahulugan. Inuulit-ulit ko ito, pagbabalik muli sa pagkaalipin. Kapag iniwanan natin si Kristo, kapag iniwanan natin ang substance ng ebanghelyo, ang kamatayan muling pagkabuhay, bumaling tayo sa ibang ebanghelyo, babalik tayo sa pagkaalipin. Pangalawa, pinapaalala niya sa kanila ang kagalakan at pagpapala na nadama nila nang tanggapin nila ang tunay na ebanghelyo sa kabila ng kasuklam-suklam na minsahero ng mga bulaang guro. Nire-remind ni Paul, tinanggap ninyo ang pagpapala ng kaligtasan, tinanggap ninyo ang kagalakan nung masumpungan ninyo ang ebanghelyo. Bakit nyo tatalikuran? Pangatlo, tinuro ni Pablo na hindi siya ang kanilang kaaway. Kasi binanggit po sa verse 16, anong sabi sa verse 16?
Ako ba ngayon naging kaaway ninyo sa pagsasalita ko sa inyo ng katotohanan? Hindi. Hindi nila kaaway si Pablo. Inilantad niya ang masasamang motibo ng mga huwad na guro na gumawa sa kanila para madaya sila sa mga taga-Galasya para lang sa kanilang sariling masamang motibo, masamang layunin. So, nais nila ang mga taga-Galasya ay magpuri sa kanila, hindi para sa Diyos. Ito yung mga ito yung mga bulaang guro, itong mga Judaism leader. Sila ang gustong mapapurihan. Ang punto natin, ang pagpapasakop muli sa maling paniniwala ay pagtanggi sa biyayang kaloob ng Diyos na kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Gusto kong hamunin ang bawat isa. Tayo po ay naligtas sa biyaya lamang ng Diyos. Tama po? Sa lahat ng mananampalataya na binayaran ng dugo ni Kristo, pag-aari na tayo ng Diyos. Pero ang kaligtasan ito ay dakila. Dahil kaloob po ito ng Diyos, mga kapatid. Itong binabanggit ko sa inyo na gusto kong basahin sa inyo bilang babala po sa bawat isa. Chapter 2 ng Hebrew, ayon po sa may akda, ang dakilang kaligtasan, pakinggan po ninyo bilang challenge po at babala sa bawat isa. Kaya dapat nating pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig, baka tayo'y matangay na papalayo. Sapagkat kung ang salita na pinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay may bisa at ang bawat paglabag at pagsuway ay tumanggap ng kaukulang parusa. 3. Paano nga tayo makatatakas kung ating pababayaan ng ganitong dakilang kaligtasan? Ito ay pinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Verse 4, na pawang pinatutuhanan din ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at iba pang himala at ng kaloob na espiritu na pinamamahagi iyon sa Kanyang kalooban. Yun po yung ating great salvation. Ang daming nagpatotoo. Hindi lang mga apostol, hindi lang yung mga nakarinig, kundi mismo ang Panginoon at ang Diyos sa Espiritu, pinatututuhanan na dakila ang ating kaligtasan. Ngayon, bakit tayo babalik sa dating paniniwala? Ito yung labis na ikinalungkot ni Apostol Pablo, na iniwanan nila ang tunay na ebanghelyo na nagligtas sa kanila. So mga kapatid, tayo po, araw-araw maaring tayo'y matuksong bumalik sa dati nating gawi. Ang ginagawa po nating pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pagdalo sa pagtitipon ng iglesia, pagpapasakop sa ating mga asawa, pagiging magulang, mabuting pakikitungo, katapatan sa pag-asawa o kadalisayan, lahat ay maaring ipagpatuloy natin ito, pero bantayan natin ang ating puso, baka mamali ang motibo. Na po pwedeng ang motibo natin ay nandun sa pagiging simple natin, na ginagawa natin ang bagay na yun para sa ating sarili lamang. Pero dapat, yung bagay na yun ay ginagawa natin, mga kapatid, bilang motibo na niluluwalhati natin ng Diyos. Dahil sa kaligtasang pinagkaloob sa atin, nakilala na natin ng Diyos. At ang sabi ng talata, hindi lang natin siya nakilala at kilala tayo ng Diyos. Anong sabi sa verse 9? Subalit, ngayong nakilala ninyo ang Diyos, o sa halip ay kilala na kayo ng Diyos. Take note po, may binanggit po ang Panginoong Hesus bilang challenge po sa atin. May binanggit ang Panginoong Hesus sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ang sabi doon sa senaryo, Panginoon, nangaral po kami, nagpalayas po kami ng mga demonyo, nangaral po kami sa pangalan mo. Anong sabi ni Panginoon? Lumayas kayo, hindi ko kayo nakikilala. My point is, lahat ng nakakilala sa Panginoong Hesus, hindi lang natin nakilala ang tunay na Diyos, kilalang kilala tayo ng Diyos. Kaya hindi po tayo sasabit pagdating ng panahon sa kaluwalhatian.
Pero, bantayan natin ang ating sarili. Baka tayo ay madaya. Sa buong maghapon nga wala naman nakaka-perfect na maayos ang ating isipan, tama? Minsan, ang isip natin, mali. Minsan, ang motibo natin, mali. Kaya bantayan natin. So, pangalawa po, ang pagkilala sa tunay na Diyos ay nagbubunga ito ng pagpapalaya. Tingnan natin ang bagay na ito. Ang sabi po dito, subalit nung una, nang hindi pa ninyo kilala ang Diyos, kayo'y naging mga alipin ng mga di likas na Diyos. Subalit ngayong nakilala na ninyo ang Diyos, o sa halip kilala na kayo ng Diyos, maliwanag ang ibubunga po nito ay pagpapalaya. Gusto ko basahin sa inyo yung, i-quote ko lang po ito, Acts chapter 26, verse 18. Ito po, lagi po itong sumasagi sa aking isipan. Sandali lang po, mga kapatid. Matagal pa naman po ang hapon. Acts 26. Ang senaryo po nito, muling humarap si Pablo sa mga Haring Agripa para ipaliwanag kung paano siya tinawag ng Diyos. Ito po ang senaryo sa verse 16. Subalit bumangon ka at ikaw ay tumindig sapagkat sa layunin ito, nagpakita ko sa iyo, si Christ po ang nagsasalita, ha? Take note. Subalit bumangon ka at ikaw ay tumindig sapagkat sa layunin ito, nagpakita ko sa iyo upang italaga kang lingkod na maging saksi sa mga bagay na nakita mo sa akin at sa mga bagay na ipapakita ko pa sa iyo. Verse 17, ililigtas kita sa mga kababayan mo at sa mga hintil na sa kanila'y sinusugo kita. Take note, ha? Para makita natin, ang pagkakilala sa Diyos ay pagpapalaya sa lahat ng bagay. Ano po ang binanggit sa verse 18? Na-cite ko na ito kanina, verse 18. Sabi doon, sa kanila'y sinusugo kita. Si Christ po ang nagsasalita. 18, upang buksan ang kanilang mga mata, kasi bulag sila at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Nasa kadiliman. Tungo sa Diyos. Liwanag mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang puok sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Si Christ po kasi yung nagsasabi. So mga kapatid, ang pagkakilala sa Diyos, kalayaan sa lahat ng pagkaalipin. Ang totoo, tanggapin man natin o hindi, bulag tayo sa katotohanan. Gaya ng binanggit ko kanina, nire-recall ni Paul, dati, hindi kayo nakakilala sa Diyos, kaya kayo'y sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pagkabulag po yun, imagine, sasambahin natin na hindi naman tunay na Diyos. Ang sabi ng awit, may mata pero hindi nakakakita. May kamay, hindi nakakahawak. Ay baliktad ang ginagawa ng mga tao, mga kapatid Bakit po baliktad? Sino ba dapat humawak sa atin? Ay ang Diyos. Pero ang ginagawa ng mga tao, kasi bulag sa katotohanan, sila nagdadala. Dinadamitan pa ng mga magagandang damit. Ginawa po namin yon. Kami tagatulak ng karo. Pag kami napapagod, sa ilalim kami sasakay. Kami ang nagbubuhat ng aming Santo Ninyong napakaganda. Mga kapatid, dahil bulag, ano pa? Alipin ang kadiliman. Nasa kapangyarihan ni Satanas. Gaya na sinabi ko, wag naman sasabihin nyo pag kayo nagsishare, ikaw, kaya hindi ka, kasi alipin ka ni Satanas. Wag po. Mag-aaway kayo. Pinag-aaralan natin dito dahil ito ang katotohanan na ang magpapalaya lamang ay ang pagkakilala sa Diyos. At ang pagkakilala sa Diyos, mga kapatid, ay makikilala natin ang tunay na Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Anong sabi ng talata na kinote natin? Sinusugo si Pablo, ipangaral para sila ay magkaroon ng paningin sa pananampalataya. Makalaya sila, makatanggap ng pagpapatawad.
sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. Si Christ po ang nagsasalita doon. So mga kapatid, yan po ang katotohanan. Ito po ay dinibosyo namin sa Men's Fellowship na challenge ko ang bawat isa na dapat ibahagi talaga Ebanghelyo. Kasi ang pagbabago ng buhay ay hindi yung kung ano yung ating gagawin, kundi yung gagawin ng Diyos. Through Jesus Christ. Ito yung sinare ko, yung kapangyarihan ng Diyos ay ang gospel na hindi kinahiya ni Pablo ang Ebanghelyo sapagkat ito yung kapangyarihan ng Diyos sa sino mang sasampalataya sa Kanya, Hudiyo man o Hintil, mapapalaya. Mga kapatid, kaya kung meron ditong wala pang pagkakilala sa Panginoon, I'm sorry, sasabihin ko sa iyo, alipin ka ng kasalanan. Ikaw ay hindi mo alam, nasa impluensya ka ng kadiliman. Kung hindi mo kilala ang Diyos. Pero gaya ng ating pinupunto, kapag nakilala mo si Kristo, mapapalaya ka. Dahil ang Diyos, pag nagpatawad, patatawarin ka, lilinisin ka sa lahat ng iyong kasalanan. At hindi na niya alalahanin. Hebrew chapter 10, verse 17. Hindi ko na alalahanin pa kanilang mga kasalanan. Ganun magpatawad ang Diyos. Malalim ang dating sa akin ng Acts 26, verse 18. Kasi yun ang status ng tao. Kaya kung hindi mo kilala ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo, I'm sorry, nandun ka sa kalagayan na yun. Bulag ka. Binulag ka ng Diyos ng salibutan ito. 2 Corinthians 4:4. Kaya hindi mo makita ang katotohanan. Pero ang blessing, mga kapatid, kina-challenge ko kayo, ito yung oras. Ito yung panahon ng kaligtasan. Ang Diyos ay nananawagan. Sampalatayanan mo ang Panginoong Hesus. Nag-aanyaya siya. Sino mang napapagal at nabibigatang lubha ay kanyang pagpapahingahin. Ang sabi ng Biblia, ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan ay gano'n na lamang ibinigay niya kaysa isang bugtong na anak. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang nais ng Diyos magkaroon ng buhay na walang hanggan, hindi mapahamak. Pero kung hindi mo makikilala by status, nasa kahatulan na, mapapahamak talaga. At gaya ng ating ikalawang punto, ang makapagpapalaya lamang sa atin ay ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kilalanin mo si Kristo. So mga kapatid, sa isang banda, nakamit ng mga taga-Galacia ang kalayaan sa pamamagitan ng isang pagkakilala sa tunay na Diyos. Ganon din tayong lahat, ang masakit lang. Bumabalik sila sa pagkaalipin. Huwag nawang mangyari sa atin. Kung ikaw ay nakasumpong na ng unti-unting kaliwanagan sa katotohanan, ituloy-tuloy mo yon. Humingi ka ng awa sa Panginoon. Babaguhin ka ng babaguhin ng Diyos. Gaya ng sinabi ko, ako'y nagkursilyo pa. Ang mga rektor namin, mga artista, Johnny Pajardo, Ray Malonzo. Pero after aman, tanggiro na naman sa inuman. Tsongkian na naman diyan. Hindi kayang baguhin ng ating sarili ang ating pagkatao. Unang babaguhin ng Diyos yung ating puso sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Kaya dapat ipangaral ang Ebanghelyo, kapangyarihan ng Diyos. So mga kapatid, alam natin ang bayang Israel, isang halimbawa sa aklat ng Exodus ka mga mangha dahil imagine, from the start, prophecy na yon, inihula na 400 years na alipinin ang bayan ng Diyos. Pero after 400 years, papalayain sila. Grabe gawa ng Diyos yon. Pagpapalaya ng Diyos. Ang talagang magpapalaya ay ang Diyos. Ang Diyos ay nagpakilala sa kanila. Ang Diyos ang umabot sa kanila sa pamamagitan ni Moises. Ganon din sa atin, ang Diyos ay nagpakilala sa atin sa pamamagitan ni Kristo, yung Diyos na hindi natin nakikilala,
ay pinakilala ni Kristo nung siya'y magkatawang tao. John chapter 1 verse 18. Kaya mapalad ka na nandito ka na nakikinig ng salita ng Diyos na pinapaunawa sa iyo, tama ang direksyon na iyong napuntahan dahil ang tatanggapin mo ay pagpapalaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So ang bayang Israel, isang magandang halimbawa yan. Sila'y dumanas na matinding pagsubok sa pamamagitan ng paraon, pero hindi sila pinabayaan ng Diyos. Ganon din po tayo. Alam nyo mga kapatid, tayong mga mananampalataya, habang inaalala natin ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang pagliligtas sa atin, pinapaalala sa atin na nagbigay siya sa atin ng tipan, na nagbubuklod sa atin sa Kanya at nagpapala sa atin ng malaking tulong at lakas sa pamagitan ng Kanyang Espiritu. Tayo pong mga mananampalataya, tuwing tayo dadako dito sa pagtitipon, ito po ay pagmamahal ng Diyos. Nandire-recall sa atin na tayo'y niligtas ng Diyos sa tiyak na kapahamakan sa pamamagitan ni Kristo sa tuwing madidinig natin ang Ebanghelyo. Isipin po natin dito, ang issue dito ay ang buhay. Hindi yung kalagayan natin, mahirap tayo, mayaman ka, o anumang hindi ka nakatapos ng pag-aral, o anumang katayon mo sa buhay. Ang issue dito ay yung buhay na walang hanggan. Yung kaligtasan ng ating kaluluwa, mga kapatid, yun po ang mahalaga. Kaya tayong mga mananampalataya, huwag tayo magpatumpik-tumpik, huwag nating pababayaan ang kadakilang o dakilang kaligtasan na pinakalob sa atin. Tayo po ay nagkaroon ng kalayaan sa pamumuhay sa katuwiran. Ninanais natin ngayon yung pagpapalaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nagnanais ngayon tayo mamuhay sa katuwiran. Ano yung katuwiran? Hindi ito something na may madala kang Biblia na talagang nakabelo ka pa, tapos naglalakad ka ng hindi makabasag pinggan. Hindi po yun ang katuwiran, hindi yun ang kabanalan. Ang kabanalan po ay bunga ng banal na espiritu na mayroon kang kabaitan, mayroon kang kahinahunan, mayroon kang pagpipigil sa sarili, ikaw ay nagiging mabait, ikaw ay nagiging maunawain sa mga bagay na nagkukulang sa iyo. Yun po ang pamumuhay sa kabanalan. Katuwiran, kalayaan sa pamumuhay sa katuwiran ng Diyos. So mga kapatid, tamang paniniwala sa tunay na Diyos, malayang pamumuhay sa nais ng Diyos at hindi sa nais ng mga maling aral at maling paniniwala. Hindi natin nais. Ang tunay na pinalaya po ng Diyos sa pagkakilala sa Diyos, dinidesire mo na ngayon, ninanasa na ng puso mo ngayon na siya'y makilala ng lubusan. Hinahanap mo na ngayon ang patuloy na mag-aral na kanyang salita, pagising pa lang sa umaga, hindi si kaldero ang hanap, hindi yung mga gagawin mo. Pagising pa lang sa umaga, uupo ka, magbubulay ka ng salita ng Diyos, magpipray ka. Iyan po ang pamumuhay sa kabanalan. Pamumuhay sa katuwiran. Ikaw ngayong pinalaya na ng Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos. Ang totoo, tayo alipin ni Satanas before. Masakit sabihin, kaya hindi natin mapigil yung masamang gawa. Pero ngayon, napalaya na tayo. Gusto kong sabihin sa bawat mananampalataya, samahan tayo ng Diyos. Hingin natin ang kanyang awa. I-sustain tayo ng kanyang biyaya. Wala tayong kalakasan. Wala tayong kakayanan. Diyos lamang. Kaya sa ating pagtatapos, mga kapatid, gusto kong basahin sa inyo. Kasi may mga Kristiyano na tila parang patumpik-tumpik. May mga Kristiyanong tila parang gustong bumalik o tila parang niyayakap pa rin ang kasalanan. Patawarin tayo ng Diyos kung tayo mananampalataya. Ang sabi ni Michael Hodman, doon po sa God Question, sa kanyang edition, ganito po ang pagkabanggit. Paano natin mararanasan ang tunay na kalayaan kay Kristo?
Kung gayon, bakit napakaraming Kristiyano ang namumuhay na para bang sila ay nasa pagkaalipin pa? Ito'y dahil pinangahawakan pa rin natin ang mga kasalanan na minsang nagbikis sa atin kay Satanas bilang ating Panginoon. Dahil ang ating bagong kalikasan ay nabubuhay pa rin sa dating makalamang kalikasan, tayo ay naaakit pa rin sa kasalanan. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Epeso na hubarin ang dating pagkatao kasama ng palililang at katiwalian nito at isuot ang bagong pagkatao kasama ng katuwiran nito. Ihinto ang pagsisinungaling at isuot ang katotohanan. Ihinto ang pagnanakaw at ilagay sa pagiging kapakipakinabang at trabaho. Alisin ang sama ng loob, puot at galit at magsuot ng kabaitan, habag, pagpapatawad. Mababasa natin yan sa Ephesians chapter 4 verse 22 to 32. Tayo'y pinalaya mula sa pagkaalipin ng kasalanan, ngunit madalas nating ibinalik ang mga tanikala dahil ay bahagi sa atin. Dahil may bahagi sa atin na nagmamahal sa dating buhay. Huwag na nating isipin yung dating buhay. Kasi pastor, ang sarap ng mga barkada nung araw eh. Last Wednesday ng gabi, naupo-upo ako sa mga dati kong kabarkada, yung mga mahilig sa music. Nakapagkwentuhan po ako sa kanila. Sa puso ko, nalulungkot ako sa kanila kasi ganun pa rin ang buhay nila. Inuman pa rin, ilang taon na ako sa pananampalataya. Yung pa rin, ay dati kong kainuman, pero mga buhay pa rin eh. Pero matitindi na ang sakit, may mga diabetes, nagiinom pa rin. Sabi niya, pasensya ka na eh. So mga kapatid, huwag na nating balikan yung dating buhay. Kaya sa oras na ito, huwag nating balikan ang dati nating buhay, maging maling paniniwala, pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa mga tradisyon, tuntunin ng tao, sa mga kautusan, umaalipin sa atin. Tayo pinalaya na sa ating pagkakilala sa tunay na Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Pagpalain tayo ng Diyos sa umagang ito. Tayo po ay yumukot manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin. Ang dalangin po namin, kami pong mga mananampalataya mo, ay huwag kaming tumulad sa mga taga-Galasya. Gaya ni Pablo, na siya'y natatakot at lubhang nalulungkot dahil kay bilis nilang tinalikuran ang tumawag sa kanila sa biyaya ni Kristo. Panginoon, kami po bilang kinahabagan mo lamang, tulungan niyo po kami na hindi kami magbaliwala sa mga bagay na ginawa mo sa aming buhay, na kami po ay hinangon nyo. Sa madilim na buhay, pinalaya nyo kami. Sa pagkabulag, binigyan nyo kami ng mata ng pananampalataya para tumingin sa mga pangako mo, Panginoon. Ama, salamat po sa umagang ito dahil muli nyo kaming pinalalahanan. Ito po ay pagpapakita ng inyong biyaya, kaparaanan ng iyong biyaya, na ang inyong inumpisahang mabuting gawa na kaligtasan, pagpapatunay ito na tatapusin nyo hindi lang ngayon, sa aming panahon ng pagsamba, kundi magpapatuloy ang inyong pangangalaga sa amin hanggang sa marating namin ang kalawalatian. Pero Ama, tulungan niyo po kami dahil minsan ang aming nalalabing kasalanan sa aming pagkatao, nadadaya kami minsan nito. Tulungan niyo po kami na hindi kami magpabaya sa mga kaparaanan ng inyong biyaya. Huwag naming kaligtaan ang mga pagbubulay ng inyong salita. Huwag naming kalimutan ang mga pagdalo sa mga pagtitipon. Huwag manaig ang aming mga sariling damdamin. Huwag manaig ang aming mga sarili dahil alam po namin
Ang nais mo, kami ay mamatay sa aming sarili, tanggihan namin ang aming sarili, bilang kami ay mga tagasunod mo. Sa mga ngayon lang nakadalo, Ama, patuloy kong idinadalangin na masumpungan po nila ang pagpapalaya mula sa kapangyarihan ng kadiliman, mula sa pagkabulag sa katotohanan, mula sa kapangyarihan ni Satanas, at kami matutong lumapit sa inyo na mayroong pananampalataya at pagsisisi sa aming kasalanan upang tanggapin namin ang inyong pagpapatawad na ginanap na ninyo sa krus ng Kalbaryo. Tinapos na po ninyo, kailangan lang namin ay sampalatayanan. Pagpalain niyo pong lahat ang nandito. Hindi lamang po namin napakinggan ang aral na ito ngayong umaga, kundi dala-dalahin namin na may pagbubulay sa aming isipan na ito ay mailapat sa aming buhay. Pangunahan niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.